apektado pamumuhay ng mga mangingisda at magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa pagkatiyot ng mga ilog at palayan, dulot ng init ng panahon. Sa Ilocos Sur ay fish kill naman ang problema. Narito report ni Athena Imperial. Sa Hunyo o sa Hulyo pa posibleng tatama ang El Nino ayon sa Pag-asa. Pero ngayon pa lang natutuyo na ang ilang palaisdaan dahil sa matinding init. Sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, aabot sa tinatayang 100 hektarya ng mga fish pond malapit sa dagat ang apektado. Kaya walang magawa ang mga mangingisda na hintayin na lang na gumanda ang panahon. Nitong Pebrero pa nagsimulang matuyo ang kanilang mga fish pond. Ngayong buwan sana nila hahanguin ang mga isda para ibenta, pero hindi na nila magamit ang mga natutuyong mga palaisdaan. Sa Kawayan, Ilocos Sur, fish kill naman ang namerwisyo sa kabuhayan ng mga mangingisda. Kwento ng isa sa mga may-ari ng fish cage, nagsipaglutangan ng kanyang mga alagang tilapia. Nagsimula raw mamatay ang mga isda nang pumasok ang tag-init. Sa taya ng mga fish cage owner, 50 piraso o 3 kilong isda ang namamatay kada araw. Balak isara ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City ang bahagi ng Mount Apo. Natutuyo na kasi ang dalawa sa pinakamahabang ilog na matatagpuan sa bundok, ang mga ilog ng Matingaw at Marbel. Halos tuyo na rin maging ang iba pang maliliit na daluyan ng tubig. Iniiwasan ng mga lokal na opisyal na magkasunog sa kakahuyan ng Mount Apo. Sa Matalam, North Cotabato, natutuyo na rin ang mga ilog at palayan. Ang mga katatanim lamang na binhi na tumubo sa bitak-bitak na lupa, nanganganib na mapinsala. Matagal-tagal na rin daw kasing hindi umuulan sa bayan. Daing ng mga magsasaka, lugi na sila at posibleng wala ng anihin sa Hunyo. Athena Imperial, GMA News.